Capricorn, welcome back dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope na sa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video natin na ito ay para lamang sa mga Capricorn na may malawak na kaisipan. Kaya po pakatandaan na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate. Kaya try nyo pong panoorin or tignan yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus. So, type nyo lang po. Kung di nyo alam yung natal chart ninyo, okay? Type nyo lang po sa Google, natal chart, and may lalabas na link doon. Click nyo yung Astro Cafe. Yun po. Tapos, dapat alam nyo kung anong oras kayo pinanganak at saang lugar. And kung bago ka lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated every time na meron akong uploads. Kung nais mo namang magpa-private reading, i-DM mo lang ako, or kung interested kayo sa ating Tears Bracelet at sa ating Evil Eye. Okay, yung link matatagpuan mo sa description box, or you can type directly naman po sa Facebook, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Yan po yung aking Facebook page. So, page po tayo ha, hindi tayo account. So, mag-ingat kayo kasi may gumagaya sa atin. At kung hindi mo naman po i-skip ang ads, maraming salamat kasi by that, nasusuportahan mo po ang ating channel na hindi lang mag-grow, kung hindi, magpatuloy po, masustain natin yung pag-upload ng videos. Sa ngayon, hindi man tayo regular nag-uploads, pero I will try my best. At mag-iwan ka na din ng comment sa comment section natin para naman malaman ko sino ba yung mga Capricorn na active dito sa aking channel. Okay, your current financial status, we have clarity. So, malinaw na malinaw po ngayon, kung saan ba patungo yung inyong kaperahan, ano ba yung gagawin ninyo, ano yung mga plans ninyo. So, tignan pa natin. Ano ba yung clarity na to? Capricorn. We have 7 of Pentacles. Okay. So, yung iba sa inyo, malinaw po talaga na may paghihintay kayong gagawin dito in terms of your finances. Okay? You're very honest with yourself. And also, very clear, yung mga ginagawa mo ngayon, hindi siya pang mabilisan. So, talagang paghihirapan mo ito. May paghihintay ka. So, pwedeng yes, you are already on the momentum kung ano man yung nangyayari sa inyong finances na maganda ha. Kasi there is momentum nga. May pag-usad. Pero alam mo yung pag-usad na yon, Capricorn, hindi yon mabilisan. So, meron din dito, very clear po sa inyo ngayon na kailangan nyo nang magtipid. Kailangan nyo nang unahin yung sarili nyo. Kailangan nyo unahin yung pamilya na binuunin nyo. Pwede rin, you're very clear sa isipan mo ngayon na yung karamihan ng pera mo or kalakihan ng pera mo napupunta yan sa family nyo. Pwedeng ito ay family mo kung nasaan ka man ngayon, pwedeng nasa ibang bansa yung iba sa inyo or nasa ibang lugar kayo sa Pinas, pero malayo kayo sa inyong family. Malinaw sa kaisipan mo na pwedeng sabihin natin 3/4 nung kinikita mo sa kanila na pupunta. And nalilinawan ka dito na hindi pwedeng laging ganyan. Kailangan mo ding magtabi para sa sarili mo. So, very clear yung intentions mo ngayon para sa kanila and para sa sarili mo. Tingnan po natin. Ano ba yung mga blockages? Ano yung mga blockages pagdating sa iyong kaperahan? Blockages pagdating po sa kaperahan ni Capricorn. We have the Empress. So, ito, pwedeng pagbubuntis po ito. So, meron dito. Buntis kayo ngayon, pero pwedeng nagtatrabaho pa rin kayo. So, very clear na yung kikitain mo ay pwede po na mapunta yan sa pampaanak. Okay? So, nag-iipon talaga yung iba sa inyo. Kaya pwedeng meron dito, hindi pa rin kayo nakakahinto sa pagtatrabaho or hindi kayo humihinto kahit medyo maselan yung iba sa inyong magbuntis. Kasi nga, kailangan nyo ng pera. Tapos, meron din pinapakita dito, pwedeng nanay kasi yan. So, pwedeng ang lagi mong tinutulungan pagdating sa family ninyo is your mother. Okay? Kaya lang, sa mother mo, pwedeng maraming nakaasa. So, parang ang nagiging dahilan or ang nagiging, parang tinitake advantage nila, pwedeng yung mother mo na pwedeng inuutusan nila or pinapakisuyuan nila na manghingi sa'yo. So, medyo ka dyan, mag-ingat ka. So, we have Death card. May pagbabago. Meron pa dito
gumanda yung trabaho nyo. Ayan, pwedeng meron dito ay napamper ninyo, sabihin natin, meron kayong napamper dito. Kahit sabihin natin, hindi na yan nanay ninyo, hindi na yan sa family ninyo, pwedeng anak din kasi may lumalabas dito. Pwedeng may na-spoiled po kayo. So, parang, di ba nung una, simple lang yung taong to. Tapos ngayon, ayun, bumobongga na siya. Hindi nyo na mapigilan. So, pwedeng iyan po ay isa sa mga blockages ng inyong finances. Meron dito, tamang, ano ba, tumaas yung inyong salary, salary increase kayo, pero tumaas din yung pamumuhay, oo, yung lifestyle ba, nung taong ito. So, isa po yun sa nagpapablock ng inyong finances. We have Queen of Wands. Ayan nga, meron dito. Parang lagi na siyang, kunwari, sinasagot niya yung mga lakad nila ng mga friends niya. Yung tipong ganon. Pwede rin, asawa mo to. Seven of Cups. Medyo may naging magarbo po talaga rito. Sabihin natin kung hindi naman niya sinishare sa ibang tao. Yung mga kinikita mo. Pero, pwede po na napakabongga niya pagdating sa bahay. O basta madami kang napapansin na hindi naman niya ginagawa before, pero ngayon ginagawa na nung taong to. Basta naging magarbo, naging bongga yung taong to pagdating doon sa pamumuhay. Basta mapapansin mo talaga, pwedeng hindi lang ikaw yung nakakapansin. Even mga kapitbahay mo, lalo na yan, mga yan, at pwedeng yung iba mo pang mga kasama sa bahay. So, tignan po natin, okay, your financial challenges, maliban dito. Ano pa yung financial challenges mo? We have Ace of Swords. Di ba may clarity talaga rito eh. Meron kang kailangang linawin. Seven of Swords. May nagtatago sa'yo rito oh. Pwedeng meron po dito na pinagtataguan kayo ng pera. Sabihin natin ito, meron dito kumikita naman ng sapat. Pwedeng sabihin natin mag-isa lang naman siya. Pero, yung pera niya, sa kanya lang. Yung pera mo, madami kayong nag-share dito. So, alam mo yun, wala kang katulong. Pag wala kang, tama ba, katuwang, ayan. Wala kang katuwang sa mga gastusin. Kahit na yung mga kasamahan mo sa bahay ay kumikita naman. So, tinatake advantage kanila rito, yung kabaitan mo. So, you need to be very clear daw. Ayan, no? Some of you, meron po dito, no, hindi nyo, sabi natin, meron kayong bayarin na pwedeng hindi nyo i-cover. Hayaan mo sila. Na sila naman yung mag-cover nun. You need to be very clear here, Capricorn talaga, kung gusto mo na may matira sa kaperahan mo. Kasi hanggat hindi ka daw nagsasalita rito, yan, ito yung challenge mo yung sabihin yung nararamdaman mo, sabihin yung gusto mong mangyari. No? Sabihin natin yung contribution or distribution ng mga gastos. Paano mo ba yun sasabihin sa kanila? So, ikaw din kasi nag-iingat ka rin dito. Ayaw mo naman kasi na may sumama yung loob sa'yo. Pero, isipin mo na meron naman silang kakayahan pero sa'yo lahat nakaasa. Napakahirap niyan. Kaya hanggat maaari, hanggat maaga pa, sabihin mo na yung gusto mong sabihin at implement mo na kung ano yung gusto mong implement pagdating dito. Okay? Your financial strength naman. Ace of Cups. So, may mga offer sa'yo rito. Oh. Merong financial increase talaga rito. Ay, ano, salary increase pala. Ayan, or, yes, even financial, no? Financial freedom. Marireceive nyo talaga ito. Kaya lang, pinapakita kasi dito, pwedeng ma-receive nyo ito. Ito, may pamana kasi na pinapakita rito. Okay? Pwedeng ito, yung pamana na to, hindi to sa family ninyo. I mean, hindi to nanay at tatay mo. Kung hindi po pwede sa asawa. Merong byudo or byuda rito. Ayun po yung pinapakita. Some of you, yan, dyan manggagaling yung inyong kaperahan. Tignan natin. And some of you naman kasi, hindi to, hindi to financial. For some of you, pwedeng, ito po ay, sabi natin, napalaki nyo po ng maayos yung inyong mga anak kung meron na kayong mga anak. So, parang doon pa lang kasi panalo na kayo. Meron dito makakapunta ng ibang bansa because of your anak. Pwedeng meron na kayong anak na naka-settle down doon sa ibang bansa. So, may invite po kayo.
Papapuntahin yung iba sa inyo rito. Tapos, ano pa, merong offer dito. No, new position, o kaya naman, new trabaho. With this one, with this Ace of Cups, may offer sa inyo na dun po, ayan, yan yung magiging financial strength ninyo. So, kahit ano man yung trabaho ninyo, ang pinaka-importante, alam mo kung ano ba yung paggagamitan mo ng kaperahan mo, ng kinikita mo. Kasi kung malabo yan, nako, hindi ka talaga makakaipon kahit gaano pa kalaki yung kinikita mo. Kahit ano pa yung madagdag dyan. Kung wala namang kinapupuntahan or wala kang plano. Where will you find abundance pa? Sa trabaho ba? Sa negosyo? Or both? Tingnan natin, Capricorn. Pumili ka. Okay? Pili ka using your intuition. Isa lang po yung piliin ninyo. Pili kayo 1, 2, or 3. Ulitin natin. 1, 2, or 3. Pili po kayo. Yung intuition ninyo, yung ano nyo, pang pili nyo. Ibig sabihin, kung ano yung unang pumasok sa isipan ninyo, yun po yung piliin nyo. Huwag kayo masyadong mag-overthink. Number 1, 8 of Wands. For some of you po, ito po ay pwede na pagdating sa negosyo. Yan. Kasi iba sa inyo, magaling kayo makipag-usap. Magaling kayo sa sales talk. Yan, no? Number 2, we have Page of Swords. Actually, ito, sa negosyo rin po ito. Okay. Number 3, we have the Hanged One. So, kung nasaan kayo ngayon, sinasabi dito, magstay kayo dyan. Okay, kasi dyan kayo uunlad. Pero more on, ito po ay, trabaho. Ang pinapakita rito. So, yung dalawa, negosyo, ito ay trabaho. So, tignan pa po natin, will money be coming your way? Kung meron po kayong hinihintay na kaperahan, tignan natin kung makukuha nyo na ba yan, marireceive nyo na ba? Ace of Pentacles, yes na yes po ang sagot sa inyo. Kaya be clear about your plans in terms of your finances. Ano ba din yung goals mo? Saan mo ba dadalhin yung pera mo? Yan lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.